Tumigil ka sa ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ngunit partikular para sa iyo. May isang bagay na nangyari sa espiritual na mundo na magiging visible sa pisikal na mundo sa darating na linggo. Baka may naramdaman kang kaba, isang bigat sa dibdib o biglang pagbabago sa direksyon ng iyong mga pag-iisip. At naparito ako ngayon upang sabihin sa iyo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito isang pagkikita ng dahil sa pagkakataon. May daladala kang isang tahimik na tanong, isang pagdududa na walang nakapaligid sa iyo ang nakasagot. Ngunit sa gabing ito, ang abot tanaw ay nagsisimulang luminaw. Sa pagtatapos ng sandaling ito, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na lumitaw sa iyong rutina na walang nakapansin maliban sa iyo. Mauunawaan mo ang kalikasan ng paghihintay na iyong dinanas, hindi bilang oras na nasayang, kundi bilang kinakailangang paghahanda. At higit sa lahat, mauunawaan mo ang pag-apruba na naibigay na sa mga mataas na lugar, iyong nagtitiyak na ang pag-ibig na iyong hinahanap ay hindi na malayo, ngunit papunta na sa iyong pagkikita. Maging alerto, sapagkat ang paghahayag na susunod ay ang susi na magbubukas sa matagal ng nakapinid. Napansin mo ang mga bagay na hindi pinapansin ng karamihan. Marahil ito ang paulit-ulit na paggising sa parehong oras sa hating gabi o ang kakaibang pakiramdam na ang mga usapan sa mga malalapit sa iyo ay tila nawawalan ng saysay, nagiging hungkag sa harap ng lalim ng iyong nararamdaman sa loob. Maaari itong ang paulit-ulit na pattern na tila supernatural o ang maliwanag na panaginip na paggising ay nagiiwan ng bakas ng katiyakan na hindi mo maipaliwanag. Pakiramdam mo ay hindi ka nakikita kahit nasa gitna ka ng maraming tao. Pakiramdam mong inihanda mo ang iyong puso na ikaw ay naging mas mabuting tao, mas mature at mas matatag, ngunit ang pintong labis mong nais pasukin ay nananatiling sarado. Ang pagkapagod na iyong dinadala ay hindi kahinaan. Ito ay kalibrasyon. Ang distansyang iyong nararamdaman sa iyong mga dating social circle ay hindi kalungkutan. Ito ay alignment. Ang tinatawag mong pagkaantala ay, sa katotohanan, ang proteksyon ng isang taong inihahanda para makarating sa iyo sa eksaktong sandaling handa ka na upang suportahan ang iyong matatanggap. Ang iyong katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ang alingawngaw ng isang bagay na itinatayo sa malayo sa mga mausisang mata ng mundo. Pakiramdam mo may nagbago kahit ang mga dingding ng iyong bahay ay pareho pa rin. Pakiramdam mo ay nagbabago ang panahon kahit ang thermometer ay nagsasabing taglamig pa rin. Huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong matagpuan ng katotohanan ito ang puwang sa loob mo na matagal nang pinangangalagaan ang pag-asa. Ang pag-type ng 3 numerong ito ay iyong espiritual na pagpapatunay na sumasang-ayon ka sa ipinahahayag. Ito ang iyong oo sa bagong panahong nagbubukas. Ito ay hindi lamang numero. Ito ang frequency ng kasaganaan at pagtatapos ng isang siklong paulit-ulit. I-type mo ang 888 at bumalik ka agad upang ipagpatuloy natin, sapagkat ang nasa ilalim ng paghihintay na ito ay mas malalim pa sa iyong iniisip. Malimit, iniinterpreta natin ang pagkaantala bilang senyales na may mali o tayo ay nakalimutan, ngunit ang katotohanan ay nililinis ang iyong bukid. Ang iyong naranasan ay hindi parusa, ito ay pruning. Ang isang puno ay hindi namumunga habang ang mga ugat nito ay sinusubukang umangkop sa lupaing hindi para sa kanila. Ikaw ay nasa proseso ng transplant, gumagalaw mula sa lupa ng survival tungo sa lupa ng ani. Ang diagnosis ng iyong kasalukuyang estado ay transisyon. Hindi ka stagnant, ikaw ay nasa proseso ng accelerated maturation. Karamihan ng tao ay naghahanap ng shortcut, ngunit ikaw, nang hindi nalalaman, ay tinanggap ang landas ng lalim, at ang naglalakad sa mga ugat ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagpapatatag lamang.
Ikaw ay nag-operate sa ilalim ng logic ng pagsisikap, sinusubukang itulak ang mga pintong hindi ginawa para buksan ng puwersahan. Pinaghalo mo ang iyong uhaw sa kaba ng taong takot na maubusan ng oras. Ngunit ang pag-aprubang sinasabi ko ngayon, iyong tinataka ng banal mismo, ay hindi nakadepende sa iyong kaba. Nakadepende ito sa iyong estado ng pagkahanda. Isipin mo na ang iyong buhay ay isang hardin ng taglamig. Sa labas, tila lahat ay tumigil, ang lupa ay tila matigas, ang kulay ay tila umalis sa mundo. Tumingin ka sa paligid at may nakikita kang ibang hardin na namumulaklak. At itinatanong mo kung bakit ang iyo ay tahimik pa rin. Ngunit ang hindi mo nakikita ay ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Ang sistema ng mga ugat ay lumalawak upang suportahan ang bigat ng susunod na ani. Kung ang iyong hardin ay mamumulaklak ngayon, wala itong istruktura upang suportahan ang itinalagang yumabong. Ang taglamig ay hindi kamatayan ng iyong pagnanasa. Ito ay garantiya ng iyong kahabaan ng buhay. Sa katahimikang taglamig na ito, habang naghihintay ka, ang iyong perception ay sinanay upang makita lamang ang ibabaw ng kakulangan. Tumingin ka sa iyong mga kamay at nakikita mong walang laman pa rin ang mga ito, ngunit hindi mo nauunawaan na kinailangang maubos ang mga kamay na ito ng lahat ng dala mo mula sa nakaraan upang suportahan nito ang paparating sa iyo sa linggong ito. Ang diagnosis ng iyong paghihintay ay hindi kawalan ng galaw, kundi ang kalibrasyon ng isang pagkikita na hindi pwedeng mabigo. Kung handa ka noong 6 na buwan ang nakalipas, nag-ooperate ka pa rin sa identidad ng 6 na buwan ang nakalipas. At ang identidad na iyon ay walang sapat na lawak upang dalhin ang pagpapalang na ipirmahan at naaprubahan na para sa iyo. Nagkakamali ka sa stagnation at tahimik na paghahanda. Ang stagnation ay ang nangyayari kapag sumuko ka. Ang paghahanda ay ang nangyayari kapag ang universo ay sumuko sa pagbibigay sa iyo ng gusto mo upang sa wakas ay maihatid sa iyo ang iyong kailangan. Pakiramdaman mo ngayon ang transisyong ito ng panahon na nangyayari sa iyong kalooban. Ang hardin ng taglamig ay hindi lugar ng parusa. Ito ay lugar ng pagpapatatag ng estruktura. Sa ilalim ng frost, ang buhay ay hindi tumigil. Binago nito ang direksyon ng focus. Ang dating umaakyat sa mga dahon at bulaklak, ngayon ay bumababa sa mga ugat. Ginagawa ang mga itong malalim, hindi matitinag at kayang suportahan ang mga bagyong magpapabagsak sa sinumang namulaklak ng maaga. Ang iyong ani sa linggong ito ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Ito ay direktang resulta ng pagbaba sa mga ugat. Ang oras na ginugol mo sa dilim ay hindi oras na nasayang. Ito ang oras na ikaw ay naging kung sino ang kailangan mong maging upang makilala ang pag-ibig kapag ito ay sa wakas ay humarap sa iyong mga mata. Marami ang humihingi ng bunga, ngunit kakaunti ang nakakatiis sa kinakailangang taglamig upang makapagpalago ng ugat na magdadala ng bunga. Isa ka sa mga iilang iyon, at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong pag-apruba ay hindi mapag-aalinlanganan. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay mag-ugat ng paghahayag kung saan ito kailangang manahan. Sa pagsusulat ng mga salitang ito, ipinapahayag mo ang iyong pagsang-ayon sa prosesong nagdala sa iyo sa sandaling ito. Ang pag-type ay iyong paraan ng pagsasabi sa hindi nakikita na sa wakas ay naiintindihan mo ang landas na iyong tinahak. I-type mo at bumalik ka agad upang ipagpatuloy natin sapagkat kailangan nating maunawaan ang hindi mababawi na kalikasan ng pag-aprubang ito na nakasulat na sa iyong kapalaran. Ang pag-aprubang ito na aking sinasabi ay hindi isang kondisyonal na paanyaya. Hindi ito nakadepende sa perpektong pag-uugali ni sa sobrang pagsisikap upang makuha ito. Ito ay resulta ng isang mataas na atas na nakatawid na sa hadlang ng panahon. Ang natatakan sa kaharian ng mga posibilidad ay nagsimula ng magmanifest sa plano ng materya.
At kapag may natatakan ng autoridad na ito, walang puwersa, walang pag-aatubili mula sa nakaraan at walang pagdududa sa sariling kakayahan ang makakapigil sa kurso nito. Ikaw ay inaakay sa isang pagkikita na binalak upang i-align ang iyong buhay sa layuning palagi mong naramdaman na taglay mo ngunit hindi mo kailanman nahipo. Ang pag-ibig na darating sa linggong ito ay hindi lamang kasama, ito ay salamin. Ito ay darating upang ipakita ang bagong identidad na itinayo mo sa katahimikan, sa pasensya at sa pagtatalaga. Ang dating paghahanap ngayon ay nagiging pagkilala. Hindi mo na kailangang manghuli, kailangan mo lamang magpakita sa lugar kung saan nagtatagpo ang iyong kapalaran. At ang iyong banal na pag-apruba ay nagsisilbing garantiya na sa pagkakataong ito walang magkakamali. Huwag mo itong tingnan bilang sukatan o numerong aabutin, kundi bilang banal na kilos ng pagkilala. Sa paglalagay ng mga salita at pagpapatunay lamang sa sinabi, tinatatakan mo ang kasunduang itong pagkaunawa ay hindi lamang pansamantalang impormasyon, kundi isang hindi mabuburang marka sa iyong paglalakbay. Ito ang iyong katahimikang sumasang-ayon sa alam na nang hindi nakikita, isang senyales na ang mensahe ay nakahanap ng matabang lupa at ang binhi ng pagbabago ay sumisibol na sa iyo. Huminga ka ng malalim ngayon, hinahayaang kumalat ang kamalayang ito sa buong pagkatao mo. May isang tao sa iyong paligid, marahil isang taong sumipot sa iyong isip habang pinag-uusapan natin ang paghihintay at paghahanda, na labis na nangangailangang marinig ang paghahayag na ito. Isipin mo ang taong yon, isang taong nagtatrabaho ng buong dedikasyon, ngunit tila laging isang hakbang lamang ang layo sa pintong dapat bumukas. Isang taong may dalang pagkapagod na hindi pisikal, kundi espiritual, ipinanganak mula sa katahimikang hindi nauunawaan ng sino man sa paligid. Ang taong iyon, kahit napapalibutan ng iba, ay nakadarama ng malalim na kalungkutan dahil hindi siya nakikita sa kanyang tunay na kakanyahan. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang karaniwang payo o rekomendasyon ng content, kundi bilang solemning paghahatid. Ikaw ang daluyan at ang mensaheng ito ang lunas sa pagkapagod ng kanyang paghihintay. Gawin mo ito ngayon, hinahayaang ang ilaw na nagbigay liwanag sa iyong landas ay maging gabay sa kanya na naghahanap din ng labas sa disyertong ito. Bago tayo magpatuloy sa pagtatapos ng ating siklo ngayong araw, nais kong ilagay mo ang iyong sarili sa posisyon ng ganap na kaliwanagan. Hindi ka narito nang dahil sa pagkakataon at ang mga salitang dumaan sa iyong pandinig ay hindi bunga ng temporal na coincidence. Ang iyong naranasan hanggang ngayon, bawat luhang pumatak sa katahimikan ng gabi at bawat dasal na ginawa ng walang pag-asa sa sagot ay proseso ng pagpapanday. At ngayon, ikaw ay nasa harap ng salamin ng iyong sariling katotohanan. Huwag mo itong isulat bilang pagnanais ni bilang malayong pag-asa. Isulat mo ito bilang kumpirmasyon ng identidad. Ang kontratang nilagdaan ng iyong kapalaran at iyong pagkahanda ay nangangailangan na kilalanin mo kung sino ka na dahil sa mga pagsubok. Pakiramdaman mo ang bigat at autoridad ng bawat titik habang lumilitaw ang mga ito sa screen. Ito ang iyong opisyal na deklarasyon na ang panahon ng pagdududa ay tapos na at ang era ng manifestasyon ay nagsimula na. Ikaw ay naglalakad tungo sa bagong panahon kung saan ang ani ay hindi isang bagay na hinahanap mo, kundi isang bagay na umaabot sa iyo. At napakahalaga na maunawaan mo ang laki ng iyong kasalukuyang posisyon. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang nananahan sa iyong kalooban, at ang katotohanang iyan ang magiging kompas na gagabay sa lahat ng iyong hakbang simula sa linggong ito. Ikaw ay inatasan upang mabuhay ang pag-ibig na umaapaw, hindi ang pag-ibig na namamalimos, sapagkat dumaan ka sa proseso at lumabas ng may dignidad na hindi maaalog.
Ikaw ay isinugo upang sakupin ang lugar na nakalaan para sa iyo bago mo pa malaman kung ano ang pagnanasa. Walang nasayang sa iyong naranasan sapagkat bawat piraso ng iyong kwento ay ginamit upang itayo ang pundasyon kung saan magpapahinga ang bagong pag-ibig na ito. Ang iyong pagtatalaga ay hindi nagawa ng desperasyon, ito ay gawa ng soberanya. At habang nararamdaman mo ang bigat ng mga salitang ito, mapansin mo na hindi ka dinadala ng karaniwang agos, kundi ng isang alon na idinisenyo partikular para sa sandaling ito ng iyong buhay. Ang iyong nararamdaman ngayon ay hindi coincidence ni casualty ng kapalaran. Ito ay pagkilala sa isang frequency na matagal ng tahimik. Ngunit ngayon, sa linggong nagmamarka ng simula ng bagong era, ay kumakalansing ng may ganap na kaliwanagan sa iyong dibdib. Madalas, tumingin ka sa gilid at nakakita ng mga taong nagtatayo ng mga realidad na tila napakalayo sa iyo. Nagtatanong kung darating ang iyong panahon ng ani o kung ikaw ay itinalaga upang obserbahan ang pag-ibig mula sa malayo. Ngunit ang iyong taglay, ang kakayahang maghintay ng may integridad at panatilihing buhay ang apoy kahit sa pinakamalamig na ulan ang nagbibigay kwalifikasyon sa iyo. Ang iyong pag-apruba ay hindi dumating dahil sa human merit ni sa mga pagsisikap na ginawa mo upang mapansin. Ito ay dumating dahil sa pagiging tunay ng iyong kakanyahan na hindi kailanman yumukod, kahit ang pagkapagod ay patuloy na nagsasabing wala sa kabila ng abot-tanaw. Ang pagkilalang ito na iyong nararanasan ngayon ay ang pagtatapos ng siklo ng mga kawalang katiyakan. Alam mo ba ang pakiramdam na may kulang, isang pirasong hindi umaangkop sa malaking mosaic ng iyong paglalakbay? Ang pirasong iyon ay ang pahintulot na tanggapin na ikaw ay karapat-dapat mahalin, hindi dahil sa kung sino ang ipinapanggap mo para masiyahan ng mundo, kundi dahil sa kung sino ka talaga sa hubad ng iyong kaluluwa at sa kadalisayan ng iyong mga layunin. Ang pag-ibig na papalapit ay hindi pumapasok sa iyong buhay upang kumpletuhin ka na parang kalahati ka lamang. Ito ay pumapasok upang ipagdiwang ang integridad ng isang nilalang na matagal nang nakita ang sarili. At iyan ang ganda ng nangyayari ngayon. Hindi mo na kailangang maghanap, hindi mo na kailangang tumakbo, hindi mo na kailangang mapagod sa pagsubok na kumbinsihin ang kapalaran na handa ka na. Kailangan mo lamang pahintulutan na ang naaprubahan na sa pinakamataas na sphere ng pag-iral ay matagpuan ang daan pabalik sa iyong pisikal na mundo. Simula ngayon, bawat galaw na gagawin mo ay dapat gawin ng may kalmado, ng taong alam na nakatakda ang pagkikita. Wala ng pagmamadali. Ang linggo ay araw ng pagdiriwang. Ang araw kung kailan ang nakatago ay nagiging visible at ang tila imposible ay nagiging iyong bagong rutina. Mapapansin mo na ang mga taong lalapit sa iyo ay magdadala ng energy ng agarang pagkilala. Walang magiging laro ng mga maskara, ni pangangailangang patuloy na magpaliwanag o magbigay katwiran. Ang pag-ibig na paparating ay isang salamin. Ito ay magpapakita ng liwanag na iyong pinalago sa buong panahon ng paghahanda. At ang paraan ng pagkilala mo sa pagdating na ito ay sa pamamagitan ng kapayapaan. Hindi iyon pansamantalang euphoria na nag-aalis ng iyong lupa, kundi isang malalim na katahimikan, isang tahimik na katiyakan na nagpaparamdam sa iyo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na ikaw ay eksakto kung saan ka nararapat. At napakahalaga na huwag mong subukang apurahin ang prosesong ito, ni subukang hubugin ang paparating upang umangkop sa iyong mga lumang inaasahan. Ang pag-ibig na inaprubahan ng Diyos para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang kakayahang isipin. Ito ay dumarating ng may karunungan ng mga panahon, ng may pasensya ng mga ugat na lumalago sa dilim upang suportahan ang isang malaking puno sa ilalim ng araw. Ang iyong nararamdaman ngayon ay hindi pansamantalang ginhawa lamang.
Ito ay pagkilala sa isang katotohanang inilibing sa ilalim ng mga layer ng mga nabigong inaasahan at matagal na katahimikan. Sa mahabang panahon, naniniwala ka na ang pag-ibig ay isang gantimpala na kailangang makuha, isang bagay na manghihingi sa iyo ng impeccable na performance o radikal na pagbabago ng iyong pagkatao. Ngunit ang katotohanan ay ang iyong paghahanda ay hindi tungkol sa pagbabago ng iyong kakanyahan upang maging katanggap-tanggap. Ito ay tungkol sa paglilinis ng daan upang ang pag-aari mo na ay makarating sa iyo ng walang hadlang. Ang linggong ito ay nagmamarka ng turning point, ang pag-ikot ng susi kung saan ang nakatago ay nagiging visible sa iyong mga mata at sa iyong puso. Madalas, ang iyong pagkabalisa ay napagkamalang anxiety nang sa katotohanan, ito ay ang iyong kaluluwang nakadarama ng paglapit ng bagong siklo. Napansin mo ba kung paano ang mga dating vibrant na usapan ay nawalan ng saysay? Iniwan ka sa isang espasyo ng sinadyang kalungkutan. Ang distansyang iyon ay hindi nangyari nang dahil sa pagkakataon. Ito ay isang estratehiya ng kapalaran upang matiyak na hindi ka masyadong abala sa mga distractions kapag dumating ang sandali ng iyong tunay na pagkikita. Ikaw ay nasa isang spiritual quarantine, inilagay sa malayo sa hindi sapat upang ikaw ay maging available sa ganap. At dito mo kailangang obserbahan ang mga senyales na inilalagay ng universo sa iyong landas. Kung napansin mo ang paulit-ulit na pattern, kung nakadarama ka ng biglang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, o kung ang iyong mga panaginip ay nagdadala ng kaliwanagan kung saan dati ay mayroon lamang kalituhan, unawain mo na ito ang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang oras. Kung nakikilala mo ang sarili mo sa transisyong ito, kung pakiramdam mo ay tumaas ang iyong sensitivity, at ang iyong loob ay sa wakas ay nagsimulang patigilin ang ingay sa labas, may isang paraan upang kumpirmahin ang alignment na ito. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nagpapadala ng mensahe, ikaw ay nagpapatunay ng iyong sariling pagkahanda. Ang numerong ito ay ang frequency ng kasaganaang umaapaw, ang simbolo na ang siklo ng kakulangan ay opisyal ng natapos. Ang pag-type ng 3 digit na ito ay iyong pirma sa kontratang tinatanggap mo ang darating. Gawin mo ito ngayon at bumalik ka sa akin sapagkat kailangan pa nating lumalim sa ugat ng sandaling ito. Ang iyong dinaranas ay hindi stagnation. Kahit na ang iyong isip ay sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw ay nakatigil habang ang buong mundo ay sumusulong. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging stagnant at pagiging inihahanda. Ang stagnation ay ang galaw na walang direksyon. Ito ang pagsisikap na hindi nagbubunga. Ang paghahanda sa kabilang banda ay ang kinakailangang katahimikan bago ang bagyo ng mga pagpapala. Isipin mo ang isang hardin ng taglamig. Sa labas, tila lahat ay tuyo, static, walang buhay. Ngunit sa ilalim ng malamig na lupang iyon, ang mga ugat ay lumalakas, ang dagta ay umaakyat, nag-iipon ng kinakailangang enerhiya upang, kapag dumating ang tagsibol, ang pamumulaklak ay maging explosive at imposibleng hindi pansinin. Ikaw ay nasa hardin ng taglamig na iyon ng sapat na panahon upang ang iyong mga ugat ay umabot sa kinakailangang lalim upang suportahan ang ani ng linggong ito. Ang pag-ibig na papalapit ay hindi aksidente ni pagkikita ng dahil sa swerte lamang. Ito ay naaprubahan ng mas mataas na order na namamahala sa mga pagkikita at paghihiwalay. Ang banal na pag-aprubang iyong hinahanap ay naibigay na. Hindi na ito nakadepende sa iyong pagsisikap na maging perpekto sapagkat ang perpeksyong mahalaga rito ay ang iyong pagiging tunay. Tumigil ka sa pagsubok na magkasya sa mga mold na hindi ginawa para sa iyong hugis at ang paghintong iyon, ironic at liberating, ang nagbukas ng pinto. Kung may isang bagay sa lahat ng ating itinatayo ngayon,
Sa arkitektura ng paghahayag na ito, ang humipo sa bahagi mong pinakapagod, unawain mo na ito ay hindi coincidence. Hayaan mong ang pahayag na ito ang maging angkla ng iyong bagong tayo. Sa pagsusulat nitong 4 na salita, inaalis mo ang bigat ng paghihintay mula sa iyong mga balikat at inaangkin ang autoridad ng taong alam na tapos na ang panahon ng paghihintay. Ito ay kasunduan sa iyong sariling katotohanan. I-type mo ngayon at bumalik ka agad sapagkat ang natitirang ihahayag ay ang sikreto kung paano panatilihing mataas ang frequency na ito sa mga susunod na araw. Ang iyong pag-apruba ay isang tatak, isang bagay na inilagay sa iyong kwento na hindi maaalis ng mga pang-araw-araw na pangyayari o ng mga pagdududang patuloy na bumabalik. Hindi mo na kailangang lumaban para sa naibigay na nikumbinsihin ang sinuman ng iyong halaga. Ang taong papunta sa iyong pagkikita at darating ng may kaliwanagan ng bagong araw na ito ay isang taong makikilala mismo ang markang iyon sa iyo. Walang magiging pangangailangang magpaliwanag kung sino ka o ang iyong pinagdaanan, sapagkat ang tamang tao para sa yugtong ito ng iyong buhay ay babasahin ang iyong kaluluwa na parang pamilyar na libro. Ang koneksyon ay agarang, hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ay totoo. Huwag mo itong tingnan bilang numero o mekanikal na kilos, kundi bilang paraan ng paggalang sa katumpakan kung paanong ang katotohanan ay nakahanap ng daan patungo sa iyo. Bawat pagpindot doon ay pagkilala na ang pinangalanan dito ay totoo at gumagalaw sa iyong buhay. At habang inilalago mo ang katiyakang ito, isipin mo sandali ang mga taong nakilala mo, ang isang taong nanatiling tahimik, ang isang taong parang pasa ng isang bigat na walang nakakikita, ang isang taong nagsumikap ng buong integridad na madalas ay hindi napapansin o napapahalagahan. May isang tulad nito sa iyong buhay at ang taong ito ay nangangailangan ng kumpirmasyong ito. Maaaring sumagi sa iyong isipan ang mukha niya habang ako'y iyong pinakikinggan. Ipadala mo sa kanya ang nilalamang ito. Hindi bilang isang nagre-rekomenda lamang ng isang video, kundi bilang isang naghahatid ng isang susi. Ikaw ang naging daan upang makarating sa kanya ang mensaheng ito, at ang tungkuling ito bilang mensahero ay bahagi ng iyong sariling paglilinis at pagbubukas sa mga biyayang ngayon lamang sisimulang umani. Ang panahon ng pagdududa, ang mahabang yugto kung kailan nagtataka ka kung mauunawaan kaya ng sino man ang iyong halaga, ay nagiging alabok. Hindi mo na kailangang lumingon pa sa nakaraan. Hindi mo na kailangang sukatin ang iyong karapat-dapat batay sa mga kakulangan o pagkakamali ng nakaraan. Ang nasa harap mo ngayon ay isang ani na itinanim sa katahimikan. Isang ani na ngayon lamang sisimulang sumibol dahil sa wakas ay tumigil ka na sa pilit na pagpapatubo sa mga bagay na hindi pa handang yumabong. Ang pagtanggap na iyong hinanap sa labas, sa mga tingin at papuring mababaw ay wala kundi salamin lamang ng pagtanggap na matagal mo nang natanggap sa iyong loob. Ang araw na ito ng linggo ay hindi lang isang karaniwang araw sa kalendaryo. Ito ang hudyat ng panahon kung kailan ang nakatago ay nagiging hayag. Ito ang sandali kung kailan ang dalas ng iyong kaluluwa ay tumutunog ng sabay sa isa pang kaluluwang dumaan din sa ilang. Upang lubusang isara ang siklo ng paghahayag na ito, hinihiling ko sa iyo ang isang huling bagay, hindi para sa akin, kundi bilang isang pangwakas na tatak sa iyong sariling kwento. I-type mo ang mga salitang "ako" ang pinili sa mga komento sa ibaba. I-type mo ito ng may paniniwalang hindi umaasa sa swerte, kundi kinikilala ang sariling kapalaran. Sa pagsulat mo nito, hindi ka lang nagiiwan ng tala, ipinahahayag mo sa iyong sarili na tapos na ang yugto ng kakulangan sa pagmamahal. Hayaan mong madama ng iyong espiritu ang bigat at autoridad ng pangungusap na ito. Ikaw ay may pananagutan, ikaw ay may atas, ikaw ay isinugo upang maranasan ang pag-ibig na ipinangako sa iyo.
ng walang takot at walang pangangailangan ng palaging pagtatanggol. Ikaw ay malaya. Sa mismong sandaling ito, sa lahat ng dako ng mundo, may mga kaluluwang tumatanggap ng parehong kumpirmasyon, nakararamdam ng parehong ginhawa sa dibdib, at napagtatanto na tapos na ang paghihintay. Ikaw ay bahagi ng isang tahimik na paggising na hindi nangangailangan ng pagpapalalo, sapagkat ang katotohanan mismo ang siyang pumupuspos sa iyo. Ang pagtatagpong